Isa akong kahera ng grocery store ng aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lando. Nasa Bicol ang aking pamilya at dahil dayo ako sa Manila ay wala akong kamag-anak. Isa si Lando sa naging daan upang maibsan ang pagkamis ko sa aking mga kamag-anak na nauwi sa panliligaw niya sa akin. Sinagot ko siya pagkaraan ng ilang buwan at sa paglalim ng aming relasyon ay nagagawa ko ang lumabas ng bahay kapag gabi upang kay Lando ay ibuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 19 years old ako, 2007, nang magawi sa bahay ng aking ninang sa Manila. Hindi para mag-aral, yun ay para maghanap ng trabaho. Graduate ako ng high school, pero tulad ng marami ay walang kakayanan ng aking mga magulang para pag-aralin pa ako ng college. Natambay ako ng ilang taon sa bahay pagka-graduate ko ng high school at mabigat sa aking kalooban ang pakiramdam na pabigat ako sa bahay. Dahil graduate ako ng high school pero maliban sa paglilinis ng bahay at ilang gawain ay wala akong perang na ipapasok sa bahay. Magtrabaho sa ibang lugar ang naisip kong paraan at dito na nga pumasok ang ninang ko na itago na lang natin sa pangalang Yvette. Nasa Manila nakatira. Isa ang ninang Yvette sa nag-alok sa akin ng tirahan kung sakaling mag-aaral ako ng college. At nang masabi ko nga ang aking planong paghahanap ng trabaho sa Manila ay kanya raw akong matutulungan. Ang dahilan kung bakit naging kahera ako ng isang grocery store. Nang makarating ako ng Manila, isang buwan akong pinatigil ng ninang Yvette sa bahay nila para kahit papano raw ay masanay ako sa Manila. Dahil kapag meron na akong trabaho ay mawawala na ako sa puder niya dahil stay in ang aking papasukan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miss 37 years old at isang single mama. Maliban sa konting gawaing bahay, kain, gala at tulog ang aking naging routine sa bahay ng ninang. Medyo may kaya din kasi ang kanilang pamilya pagkat isang engineer ang ninong. Noong magsimula ako ng trabaho, madali lang naman, medyo nakakailang nga lang dahil si madam ang aking kapalitan sa kaha. Iyon naman ay sa una lamang dahil noong masanay ako kay madam at siya sa akin at tila naging mag-ina ang aming turingana. Pagamat ganon, dahil dayo ako sa Manila at may pagkakataon na kapag aking day off ay napasyal ako kina ninang, nakakapagpadala ng pera sa amin sa probinsya pero hindi sapat dahil tila namimiss ko ang aking magulang at mga kapatid lalo't sa loob ng maraming taon ay iyon ang unang beses na kami ay nagkahiwa-hiwalay. Maraming beses ko ang naranasang bumaligwas sa higaan sa pag-aakalang ako'y nasa bahay o di kaya naman ay naaaalimpungatan ako na tinatawag ako ng kapatid ko. O di kaya naman ay alinman sa aking mama at papa. Bagay na normal na nararanasan ng isang taong namimiss ang malayong mahal sa buhay. Habang nasa maayos at matahimik ako ng aking paghahanap buhay, 21 years old ako kung hindi nagkakamali ng aking makilala si Lando. Makaraan ng halos isang taon ng aking pagtatrabaho bilang isang kahera sa grocery store ni madama na itago na lang natin sa pangalang Lucy. Nakilala ko si Lando bilang isang driver o delivery driver ng isa sa mga supplier na naghahatid sa aming store ng kanilang produkto. Mabait ang aking pagkakilala kay Lando. Bukod doon ay may itsura din siyang lalaki. Alam nyo na, ang panahon na iyon ay uso na ang cellphone at dahil nagkakausap ay nagkaroon kami ng contact number sa isa't isa. Ang simula ng paglalim ng aming pagiging magkakilala.
Nagsimulang makilala namin ng husto ang bawat isa at ang hindi maiiwasang tanong ng isang babae at lalaki kung single ba ang bawat isa. Normal na isa sa gustong malaman ng kahit na sino, lalo na kung gusto mo ng tahimik na buhay. Nauwi sa panliligaw ni Lando sa akin ang pagiging magkakilala namin. At bago pa naging kami, ay sinabi niya sa akin na magrerenta siya ng bahay na malapit sa akin para kapag araw ng day off ay pwede kaming mag-date. Hindi naman sa pagyayabang, bagamat 5'2" ang aking height, bukod sa aking pagiging maputi, pinagpalang hinaharap, at pagiging berhe ng aking makilala si Lando, ay may itsura din akong babae. Bukod kay Lando na isang delivery driver, ay marami pang ibang gustong lumigaw sa akin. Kaya lang kung sa mga kandidato, si Lando ang aking napupusuan. Mula nang isilang ako at magkaroon ng isip, ay si Lando lamang ang lalaki na tinanggap ko bilang aking manliligaw. At dahil doon, ay first time ko rin ang maligawan. Dahil sa pagrerenta ni Lando ng bahay, malapit sa kung saan ako nagtatrabaho, ay mas nagkaroon kami ng oras at panahon para makilala ang bawat isa ng personala. Hanggang sa akin nang sagutin si Lando bilang aking first and official boyfriend. Bukod sa akin, may mangilan ding nakakakilala kay Lando, lalo na sa mga naunang tauhan ni Madam Lucy. At simula nang dumating ako sa grocery store at aking makilala si Lando, ay wala naman akong masamang naririnig tungkol sa kanya. At isa yun sa naging dahilan para sagutin ko si Lando. At ako naman ay aminadong may pagtingin din. Simula nang maging boyfriend ko si Lando, halos walang araw na hindi kami nagkikita at madalas yon kapag hapon pagkakatapos ng aking trabaho. Doon ay higit akong naging kampante at napamahal kay Lando hanggang sa makarating ako sa bahay na kanyang tinutuluyan. Sa buong buhay ko sa edad kong 21 years old, nang aking sagutin si Lando, ay iyon ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend. Oo, nandun yung halong kilig at kaba, pero ang kaba ay sa una lamang sa takot na baka magkamali ako ng desisyon. Pero sa ilang buwan namin ng pagiging magkakilala ni Lando, hanggang sa naging mag-on kami, ang lahat ng kabang iyon ay pinatunayan niyang kailanman ay hindi magkakatotoo. Dahil higit pa pala doon ang kanyang ibibigay sa akin, sa kabila ng totoo at tapat kong pag-ibig sa kanya. Hindi ko itinatanggi na sa paglalim ng relasyon namin ni Lando, ay nagawa kong ipagkatiwala ang aking sarili sa unang pagkakataon. Gaya nga ng nasabi ko na, ay nakarating ako sa tinutuluyan ni Lando. Nagsimula ang lahat sa paglabas-labas ko ng gabi para makipagkita kay Lando. Iyon ay dahil may mga pagkakataong gabi na siya kung nakakauwi at alam niyo na, nagmamahal at hindi lang si Lando ang ako'y gustong makita. At syempre maging ako, bago dumating ang bukas ay gustong siya'y makita at makasama. Kapag gabi, alam nating lahat na marami ang posibleng mangyari. At kasama na doon ang dahan-dahan naming paglayo sa bahay kung saan ako natuloy. At ang huli sa mga gabing iyon ay ang pangyayaring dahil sa labis na tiwala at pagmamahal ay hindi na dapat nangyari. Dahil matapos kong ipagkatiwala ang aking sarili, ni anino ni Lando, hindi ko na nakita. Nang mga sandaling iyon, iniisip kong busy at maaaring may ibang importanteng bagay lamang na inaasikaso si Lando. At isang araw ay bigla na lang niya akong isusurpresa. Pero dumaan ang linggo, buwan at taon, ni kaluluwa ng walang hiyang si Lando, hindi nagparamdam. Noong mga panahong hindi pa tanggap ng aking puso ang masakit na aking sinapit, pilit kong inilalagay ang aking sarili sa sitwasyong kaya ko at baliwala lang ang lahat. Hanggang sa hindi ko na malayan na nasa sitwasyon na pala ako ng aking buhay kung saan ay hindi ko alam kung saan ako lulugara.
Bagamat marami ang nakakaalam na magkakilala kami at masasabing close kami ni Lando, pero walang nakakaalam na naging kami. At lalo't sa loob ng maiksing panahon ay nakuha ni Lando ang parte ng aking pagkatao na dapat sana ay para lamang sa taong karapat dapat kong pagbigyan. Masakit at tanging pagluha lamang nang walang ibang nakakaalam ang aking naging paraan upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na aking nararamdaman. At sa kabila ng lahat ay hindi ko alam kung paano ako makakalimot. Doon ko na-realize na hindi sapat ang ipagkatiwala ang sarili para lang patunayan na siya ay iyong mahala. At higit na hindi dahilan para ikay kanyang hindi iwanan. Depende pa rin pala sa intensyon ng isang tao. Parang isang requirement na kinakailangan para makuha ang isang bagay. Taon at nag-iisa kong kinimkim ang kaibigan na aking naranasan. At mahirap ang naging proseso ng pagpapagaling ng aking puso na kailanman ay hindi maghihilom dahil markado sa aking alaala ang lahat. Masakit pero kailangan ko ang magpatuloy dahil sa probinsya ay ang aking pamilya naman na umaasa sa aking buwan-buwan na ipinadadala. Ayos naman hanggang sa gitna ng aking muli ay natahimik na buhay ay biglang isang unregistered number ang nag-hi sa akin. Hindi ko naman sinasabing boring ako ng mga panahon na iyon. Pero alam nyo kasi, karamihan sa aking kasama sa store sa pagdaan ng taon ay nagkaroon ng sari-sariling pamilya at managing seryoso na sa buhay. Aminadong nawalan ako ng amor sa lalaki matapos ang lahat at ng aking usisain sa kung sino ang nasa kabilang linya ay nagpakilala at itago na lang natin sa pangalang Josh. At aniya ay naghahanap lamang siya ng makakausap sa kung sino ang sasagot sa mga mensahe na kanyang pinakawalan. At hula lamang daw ang mga numero. Noong una, hindi ako maniwalang hula lamang niya. At kahit posible naman sa isip kong pwede, ay nakumbinsi lamang akong totoo at hindi niya ako ginugood time nang tumawag siya sa akin at sabihin kung taga saan siya. Hindi ko alam kung bakit pero di ba sinabi ko nang nawalan ako ng amor sa lalaki dahil sa pag-iwan sa akin ni Lando. Pero hindi para kay Diyos noong akin siyang makausap. Gabi noon ding araw na iyon ay nagkaroon kami ng mahabang palitan ng mensahe hanggang sa ewan ko ba't aking na-share ang kirot na matagal ko nang gustong ibahagi sa kung sino. Magaan ang loob ko kay Josh sa hindi ko malamang dahilan hanggang sa ayaw na tuluyan ng lumalim ang aming komunikasyon gamit ng cellphone. Sabihin na lang natin na sa kabila ng hindi kami personal na magkakilala at tanging boses lamang ang aking narinig, kanya akong napapasaya. Lalo't madalas niyang iparating ang pag-aalala sa araw-araw gamit ang mensahe. Umaga, tanghali, hapon at bago matulog gamit ang cellphone na talagang aking kinasanayan at inasahan sa araw-araw. Sa kabila ng paggaan ng aking kalooban at sa paglalim ng aming pagiging magkakilala ay naging kampante at nakuha ni Josh ang aking tiwala. Yun ay dahil nagawa kong aminin sa kanya na napasok na ng tulisan ang sagradong kuweba. Aniya, sa kabila ng aking pagiging mabuting tao, ay naniniwala siyang natapat lamang ako sa maling tao at ang para sa akin ay darating din. Sa pagdaan ng oras, araw, linggo at buwan, ay nagiba ang ihip ng hangin sa pagiging magkakilala namin ni Josh. Pakiramdam ko ay naging importante na siya sa akin at dahil pwede naman kaming magkita sa pamamagitan ng pagbabiyahe ay naitanong ko nga kung okay lang ba na kami ay magkita kung meron siyang oras. Pero bago yon ay inalok niya akong mas okay kung magiging mag-on kami at kung sakaling magkita kami edi magdesisyon kami kung dapat pa bang ipagpatuloy.
Noong oras na iyon, pumayag akong maging kami, hindi dahil pwede naman kaming mag-give up, sakalit magkita kami at hindi namin bet ang isa't isa. Pumayag akong maging kami dahil alam ko sa sarili ko na sa kabila ng cellphone lamang kami naging magkakilala, ay napamahal na siya sa akin at yon ang hindi ko maamin. At nawalan ako ng pwedeng maging dahilan upang tanggihan siya nang sabihin niyang subukan namin ng maging mag-on dahil tila iyon ang aking hinihintay. Tila naging formal ang pagiging mag-on namin ni Josh dahil sa paraan namin ng kung paano kami mag-usap. At kahit hindi pa kami nagkikita, kahiya-hiyaman pero naipangako kong sa kanya man ay kaya kong ipagkatiwala ang aking bataan. Dumating ang unang araw ng aming pagkikita at sa maniwala kayo o sa hindi, ay pumayag akong magpalipas ng gabi kasama siya. Gabi na nang magkita kami dahil out ako noon sa trabaho at day off ko naman kinabukasan. Alam nyo na, at bago mag-umaga sa ikalawang pagkakataon ng walang pag-aalinlangan. Maging ako'y masaya at positibong sinalubong ang umaga, kahit alam nyo na, puyat at medyo hindi maganda ang pakiramdam. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon na ang nakararaan nang una akong sumuko. Hindi lang yon, yung kay Josh na pagmamahal may kalakihan, pero alang-alang sa pagmamahal, kinaya. Inaabot ang halos 3 taon ang aming naging relasyon at simula noong unang beses na kanya kong maisama sa bahay na kanyang tinutuluyan ay halos naging kada day off ko buwan-buwan nandoon ako at para bang silently naging live-in kami. Hindi kami nakabuo, maingat siya at mukhang eksperto siya sa ganoong larangan. Halos lahat ng kabulastugan at mga kahit sa panaginip hindi ko naisip sa kanya ko natutunan. Nagawa ko ang mga bagay na ni minsan hindi sumagi sa aking kokote. Pero wala At nung maghiwalay kami, dahil sa sobrang kabiguan na aking naranasan, nagawa kong pabayaan ang aking sarili. At nagawa ko ang makipag-inuman sa aking mga katrabahong lalaki na nauwi sa pagkakaroon ko ng panganay na ngayon ay siyang aking buhay. Months ago, matapos ko ang magdalang tao at aminin ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Chris na siya ang ama ng aking nasa sinapupunan na aksidente siya na kanyang ikinasawi. Maswerteng hindi naman ako pinabayaan ng aking amo na ayon nga't naging ninang pa ng aking nag-iisang anak. Kaya kayo, be wise sa pagpili ng lalaki.